Noon pa naman sinasabi na ni ate na pakiramdam niya wala siyang puwang sa pamilya natin. Nakita ko naman ho yung effort ni nanay pati ni tatay na tratuhin kaming parehas. Pero mas mahirap nga lang kay tatay. Ngayon alam na natin kung bakit. Minahal naman siya ni Crisanto na parang tunay na anak ka. Crisanto, nilagyan ko na siya ng dinigdig na luya sa noo pero hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Rose. Hindi bale, malapit lang kumulo itong siya akong may tawa-tawa, makakatulong to. Dapat kasi ituloy yung antibiotic na nireseta ng doktor eh. Crisanto, wala na tayong pambili. Ikaw naman kasi. Kung nagsorry ka sa boss mo, bakit tinanggap ka pa ulit sa trabaho? Leyna, ako yung ginawa ng mali. Nahuli ko na nga eh. Kung ano-ano kinakanta sa sweldo ko. Gusto mo ako pa humingi ng dispensa? Para naman akong mamalimos dun. Crisanto, walang-wala na Wala akong pake! Bakit ba kasi naging ganito ang buhay sa Maynila? Kada endo na lang, kailangan maghanap ng bagong trabaho? At pag natapat ka pa sa parang batong boss, hindi ba ibibigay sa'yo yung sahod mo ng buo? Ang bihirang buhay ito, nakakapagod na! Diyos ko, nanginginig na sa ginawang anak ko. Anak, konting tiis na lang, ha? Titignan ko muna si Amira dun sa loob ng kwarto. Saan ka pupunta? Crisanto! Anak? Okay lang ako, Nay. Kaya kong buhayin mag-isa mga anak ko. Kakayanin ko.